Hi guys, alam nyo ba na dati rin akong junkie eater at di maaalis bilang isang Pilipino, malakas akong kumain ng kanin. Pero lalo na guys, isi-share ko lang sa inyo kasi dati nung nasa Pilipinas ako, ngayon po ay nagtatrabaho kasi ako kasalukuyan dito sa Hong Kong. So dati bago ako magtrabaho bilang katulong dito sa Hong Kong, dati ay nasa Pilipinas ako at meron kaming tindahan. So lahat ng laman ng tindahan ay puro po processed food, puro siya mga ginawa sa factory na mga produkto na talagang aminado ako at base sa aking karanasan dahil sa yun yung convenient kasi nga nandyan lang madaling hindi pag tinamad akong pumunta ng palengke, yun na lang yung kakainin namin, yung kung ano yung laman ng aming tindahan at saka napakaraming junk food. Alam niyo yung mga chips, mga chichiriyang tig-piso, mga soft drinks, mga cupcakes, biscuits. So nung panahon na yon, nung nasa Pilipinas ako ay hindi ko talaga naalagaan ang aking sarili at saka sobrang nai-stress ako sa financially. Marami akong problema kasama na doon ng kung ano-ano pa, financially, mga bayarin, mga minsan mga pasaway pa yung asawa mo, ganyan. So hindi ko talaga naalagaan ng aking sarili ng mga panahon na yon at masasabi kong nagkaroon ako ng insulin resistance. So, doon din yun sa high level of stress at saka yung bad eating diet. Bad habit of eating yung mga junkie. Napaka-junkie eaters ko po noon. So, ngayon, pero hindi ko pa rin naaalis sa ngayon yung pagkain ko po ng kanin. Kasi as Filipino, sanay ako doon. Tsaka, para akong nanlalata, nangihina kung hindi ako kakain ng carbs. Pero, base sa aking karanasan po talaga, ang pagkain po ng mga processed food, ng hindi naman masama ang kanin kung hindi po kayo insulin resistance o wala kayong sakit, kung normal po kayo at kaya nyong i-tolerate gaano man po karami ang kanin na kinakain nyo. Kasi as tao, tulad po na may insulin resistance, kapag po ako, kasi dati ang nangyari niyan, tumaba ako, tapos tumataas yung BP ko, nandyan yung bigla na lang, siguro dahil sa sobrang taas ang BP ko, bigla na lang akong may pananakit ng likod, ng batok, sa may balakang ko, na parang pakiramdam ko parang stroke o parang yung mga nerves ko dito sa kanan na nananakit siya. So, sa mga napapanood kong video regarding o patungkol doon sa insulin, pakiramdam ko, nagkaroon ako ng high insulin to the point na ipinaparalyze niya yung aking mga ugat dahil nga siguro dahil high insulin ang kasunod nun ay tumataas yung BP ko na halos maparalyze ang aking ugat and then tapos nung siyempre pagdating ko naman dito sa Hong Kong na-expose tayo sa stress, sa homesick, hindi makatulog dito nagsimula yung alam mo yung sumakit ang katawan ko, masasakit ang muscle ko, masasakit ang joint ko. Nagkaroon ako ng inflammation na nakakatakot kasi nga baka makarating sa puso ko. So, mas matindi ang magiging epekto sa akin noon. Ang pagkakaroon ng insulin resistance, ito po yung aking mga naramdaman. Yung dati, nag-gain ako ng weight, tapos nagkaroon ako ng tiyan, di ba? Kasi nga kapag yung kaya ako na kasi pag ang insulin resistant nagsisimula yan sa nag-clog o nagbara-bara na o nabalutan na ng taba ang yung atay, ang mga organs like pancreas, mga kidney o yung mga organs mo sa tiyan. Kaya po yung dahilan minsan kung bakit po malalaki ang tiyan natin kasi nga na-occupy na ng mga fats o ng taba yung ating organs sa tiyan. Kaya nag-i-spill over na o lumalaki na yan, di ba? Nakikita natin lumalaki na ang ating tiyan sa kakakain po yan ng processed food, matatamis, kanin, mga at sasabihin ko po sa inyo kung ano yung nag-trigger sa akin na pagkain talaga na magkaroon ako ng mga pananakit sa katawan, mga symptoms yan.
Malakas po maka-inflammation yung white rice, sweets, white breads, kasi yan yung highly processed na siya. At saka yung mga processed food, yung mga nasa lata, nasa pakete, na alam nyo, ginawa ito sa planta, ginawa ito sa mga factory. Kaya po yun masama sa ating katawan kasi alam nyo naman na ito ay matagal masira. Ibig sabihin, may chemical, preservative, or additive silang nilagay doon para yung produkto na yan ay hindi kaagad masira, di ba? Bago sila masira ay napakatagal. 1 year to 2 years mula sa factory date o yung kanilang paggawa. So pag naparami tayo ng kain yan, may ipon sa katawan natin at yun nga magiging sakit. Sa akin, dahil nga ang hilig kong kumain ng mga junk food dati, ngayon nag-less na ako. Iniiwasan ko na yung mga pakete-pakete, yung mga paminsan-minsan meron pa rin pero hindi na madalas kumakain. Talagang ganun, nagkaroon ako ng mga pananakit ng aking mga joint, mga kasukasuan. Tapos, yun nga, dati ay tumataas yung BP ko na pag test naman ako ng doktor, wala naman silang makita. Ang sinasabi, yung pagiging high blood ko hindi totoong high blood na nakikita or na-test sa dugo. So, ang parang naging sa akin is yung pagod sa trabaho, yung stress, at saka yung minsan hindi ako nakakatulog. Isa ring reason yun. Kasi nga related sa stress, di ka makatulog. At saka yung siguro sa pagkain, sa mga kinakain. So, yun na nga. Tapos siguro, yung high insulin mo nga, yung laging mataas ang insulin ko, siguro nagdudulot siya ng pagtaas ng BP ko. Kasi noon din ay tumaas din ang BP ko na hindi nga ma-diagnose, masabi nga ng doktor. Pero ako alam ko sa sarili ko na pag ako hindi nakakatulog, hindi dahil sa stress, maaaring yun po ang naging dahilan kaya ay tumataas ang BP ko and hindi naman siya makita sa dugo kapag tinitest. Pwedeng yun po ang main reason, yung na-stress ako, di nakatulog. So, yung stress din ay nakakapag-cause ng inflammation, yung stress, kaya dapat i-manage natin yan kasi nahihirapan at sisirain niya ng ating katawan, mga processed food, candy sweets, mga cakes, hindi yan maganda, nakakapamaga yan ng ating katawan. Carbs, lahat ng carbs, alam nyo, ang healthy carbs ay nanggaling sa mga gulay, sa mga starchy vegetable, kung wala kayong sakit. Pero kung healthy kayo, healthy yun. Pero kung kayo ay may sakit na, dapat yun na rin iwasan yun tulad ng kung kayo ay may diabetes. Kasi kung may diabetes kayo, kahit na healthy carb siya galing sa vegetable, pareho lang siya ng epekto na makakatrigger sa ating insulin. Tulad na sinabi ko sa inyo, pag laging mataas ang insulin natin, at nire-resist na yan o tinatanggihan na ng katawan natin, magkakaroon tayo ng sakit. Halimbawa kasi ang insulin, di ba ipinapilit niyang ibinababa ang sugar level sa ating dugo at ipinapasok sa cell. Paano kung ayaw na yan tanggapin ng ating mga cell, di ba? So, magkakasakit tayo kasi kung hindi maibaba ng insulin ang asukal natin sa dugo at mananatili yun doon, marami sa bahagi ng ating katawan ang masisira niya. Halimbawa, kidney, ang ating mata, maraming maaapektuhan. Paano naman nga kung hindi na nga gumagana ang ating insulin or ang ating mismo mga cell ang nagre-resist o tumatanggi, ayaw niya nang papasukin ng insulin. Nangyayari po ang insulin resistance kasi nga, laging mataas ito. Hindi natin, yung dahil nga sa kaka-abuse natin kumain ng mga high carbs diet. So, sa akin naman kasi, ang nag-trigger ng ganyan, yung stress, hindi makatulog, so, hindi walang pahinga ang katawan ko. So, siyempre magmamalfunction ka na kung hindi ka nakakatulog at nakakapagpahinga, di ba? Kahit sino, kapag wala kang pahinga ay hindi rin magiging maganda ang function ng ating pangangatawan. Yun yung nakikita ko. And then nga, yung diet pa ay hindi maganda. Kain ng mga processed food, lahat ng mga binanggit ko kanina. Yun po, at saka ako po, may insulin resistance. Ang nararamdaman ko kapag ako yung nakakain ng carbs at mostly carbs yan at naparami, nahihilo ako,
pagka hindi ko siya naisuka, hindi gagaan ang pakiramdam ko. So, ganun ang epekto sa akin nung high insulinemia. Nahihilo ako pag kumain ako at lalo at madami at carbs yan. Kailangan ko siyang mailabas, maisuka para gumaan ang pakiramdam ko. Ganun ako. So, ganun yung epekto sa akin ng high insulin sa katawan na hindi ko kaya minsan. Ganun siya. So, ang nakikita ko lang naging resulta niyan, minsan pag nai-stress ako, ganun, masama yung pakiramdam ko. Ay akong dumating sa punto na